Sa New York City, sinusubukan ni Eddie na ibalik ang kanyang van mula sa repair shop, ngunit nag-aalok pa nga. Lahat ng pera sa upa niya ay hindi sapat para bayaran ang bill. Sa sandaling yun ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang anak na si Sarah, ngunit hindi niya ito pinapansin upang patuloy na makipagtalo. Ang mekaniko, ipinaliwanag ni Eddie na kailangan niya ang van upang kunin ang kanyang anak na babae at magtrabaho sa paghahatid, ngunit wala pa ring pakialam ang mekaniko. Sunod na tumawag si Eddie mula sa kanyang ex na sumisigaw sa kanya dahil hindi niya sinusundo si Sarah, na naghihintay pa sa school. Ipinaalala niya sa kanya na hindi niya inuuna ang kanyang anak na babae at ibinaba ang tawag. Sa pagiging desperado, napansin ni Eddie ang wallet ng isang empleyado sa mesa. Pinipilit niya ang may-ari hanggang sa itinulak siya sa mesa, na nagpapahintulot sa kanya na nakawin ang wallet na walang nakakapansin. Pagkaalis niya ay tiningnan niya ang wallet at nadismaya nang makitang wala ito masyado pera. Pagdating niya sa Main Avenue ay tumingin siya sa paligid para sa mga potensyal na biktima, ngunit wala. Walang bantay. Sinimulan niyang hatakin ang mga hawakan ng pinto ng kotse sa pag-asang makahanap ng naka-unlock ng hindi mapakinabangan. Ang isa sa mga sasakyan ay may tumatahol na pinto na ikinagulat niya, para lamang kay Eddie na maging kaibigan at maging bigyan mo ng tubig. Sinusubukan din niyang tawagan ang kanyang mga kaibigan para humingi ng pera, ngunit walang tumulong sa kanya. Ang pagbili ng mga tiket sa lottery ay hindi rin gumagana dahil wala sa kanila ang may mga premyo. Sa susunod na tawagan ni Sarah si Eddie ay sinusundo niya ito at kailangan niyang marinig ang kanyang pagrereklamo. Abandoning her, but at least she also said she still loves him. Pagkatapos ng tawag, napansin ni Eddie ang isang napakagurang SUV at isang remote na paradahan at nag-check ang pinto. Sa gulat niya, naka-unlock ito. Agad siyang pumasok sa loob at nagsimulang ng anumang bagay na mahalaga, ngunit nakakita lamang ng salaming pang-araw. Kapag may dumaan na tao, sinisigurado niyang umiwas siya ng tingin para maitago ang kanyang mukha. Nang walang anumang bagay na nakawin, si Eddie ay naghahanda na umalis. Ngunit natuklasan lamang na nakasara ang pinto. Mag-isa at ngayon ay nakalock. Natarante siya habang sinusubukan niya ang iba pang mga pinto at sinusubukang itulak ang mga ito nang hindi mapakinabangan. Kapag may dumaan na tao, kailangan niyang magtago muli. Pagkatapos ay sinubukan niyang suntukin at sinipa ang lahat ng mga bintana, gayunpaman, hindi man lang sila pumutok. Biglang nagsimulang tumunog ang isang tablet sa dashboard na may tawag mula sa isang contact na pinangalanan. Answer me. Hindi ito pinansin ni Eddie at patuloy na naghahanap ng daan palabas, hindi niya namalayang may nakatingin siya sa pamamagitan ng hidden camera sa sasakyan. Sa kalaunan ay nakakita siya ng lug wrench sa isang compartment at tinamaan ito sa bintana, ngunit hindi ito trabaho man. Nang huminto ang pagring ng tablet, binasag ni Eddie ang panel sa pinto at ipinasok ang kanyang kamay. At hindi niya sinasadyang masaktan ng kanyang braso sa isang piraso ng metal. Maya-maya ay muling tumunog ang tablet at patuloy itong hindi pinansin ni Eddie habang inaalis ang panel na hindi nagbubukas ng pinto. Sunod-sunod niyang sinubukan ang phone niya pero wala siyang signal. Dahil wala nang ibang pagpipilian, tinapos ni Eddie ang tawag at nakilala si William, ang may-ari ng sasakyan. Iniinsulto siya ni Eddie at humihingi ng kalayaan, ngunit si William ay tumawa lang at ginawa ang mga upuan sa kanya. Bilang parusa, ipinaliwanag ni William na ang kanyang sasakyan ay nasira sa 6 na beses nang walang pag-aresto, kaya nag-install siya ng espesyal na sistema ng seguridad na ginagawang parang bilangguan ang sasakyan. Paglabas, kinuha ni Eddie ang baril sa kanyang bag at pinaputok ang bintana, ngunit ang bala tumalbog sa bulletproof na salamin at tumama sa kanyang binti, na nag-iwan sa kanya ng matinding pinsala. Sa sandaling yun, isang babae ang nagparada ng kotse sa malapit at sinubukan ni Eddie na humingi ng tulong, ngunit ang tinted at soundproof ang mga bintana kaya ginagamit na lang niya ito bilang salamin at umalis. Dumudugo ng husto ang binti ni Eddie, ngunit tumanggi si William na tumawag ng ambulansya na sinasabing maging doktor mismo. Kapag sinubukan muli ni Eddie ang kanyang telepono ay hindi pa rin ito gumagana at nilinaw ni William na ang kotse ay jam ang lahat ng signal. Ang pagtali sa kanyang mga sintas ng sapatos sa kanyang binti ay hindi sapat upang pigilan ang pagdurugo at si William ay nagpatuloy tasing sa kanya sa tuwing gumagamit siya ng masasamang salita, kaya ang kombinasyon ng pagkawala ng dugo at kuryente,
Hinimitay si Eddie. Sa oras na magising siya, gabi na at umuulan. Sa gulat ni Eddie, nalagyan ng benda ang kanyang mga sugat sa binti at braso. Tinitingnan niya ang kanyang bag kung may mauubos ngunit pareho ang kanyang bote ng tubig at isang snack bag. Walang laman. Kinaumagahan ay tumawag muli si William at sinubukang magbahagi ng isang kwento tungkol sa kanyang buhay, na naging sanhi ng Eddie. Sa snap, muli siyang tinikman ni William bago binuksan ang aircon at pinasabog ang yodeling music. Noong una, sinabi ni Eddie na ayos ang kanta, ngunit nagpapatuloy ito ng maraming oras at nagtutulak sa kanya. Talagang baliw. Nang gabing yun ay sobrang lamig niya kaya ang mga seat cover ay ginagamit niyang kumot. Nang tumawag si William, si Eddie ay nag-alok ng taos-pusong paghingi ng tawad at nangakong hindi na muling magiging bastos. Walang sabi-sabi, pinatay ni William ang aircon pero hindi pa rin siya binibitawan. Kinaumagahan ay umihi si Eddie sa walang laman na bote ng tubig bago niya sinimulang sirain ang sasakyan. Umaasang makahanap ng paraan, ngunit walang gumagana. Nang tumawag si William para kutsain siya, napansin ni Eddie na may nakatingin sa parking lot mula sa isang balkonahe. Nagsimula na silang mag-usap at kapag naging sassy si Eddie, natataste na naman siya. Hindi yun pumipigil sa kanya na ituro na kung hahayaan siyang mamatay ni William ay magkakaroon siya ng problema. Ipinaliwanag ni Eddie na hindi siya kailanman pumatay. Kahit sino at ang kanyang baril ay para lamang sa proteksyon. Gayunpaman, walang pakialam si William at iniisip niya na ang mga pulis ay walang kwentang tanga, kaya hindi niya makuha. Nahuli. Ibinahagi rin ni William na mayroon siyang cancer in only 4 months to live, kaya naman gusto niya. Para magkaroon ng pagbabago, dahil halatang hindi gumagana ang sistema, siya na ang baalang maghanap ng hustisya. Hinihingi niya kay Eddie ang kanyang social security number dahil gusto niyang suriin ang kanyang record. Kung ito ang unang pagkakasala ni Eddie ay magiging mas malumanay siya. Ngunit kung mayroon siyang kasaysayang kriminal, puputulan niya ang mga daliri ni Eddie na parang mga tao dahil sa mga magnanakaw sa ilang bansa. Tumanggi si Eddie na ibigay sa kanya ang numero at itinuro na ang mga tao ay napipilitang magnakaw dahil nabigo ang sistema na bigyan siya ng trabaho habang ang mga mayayamang tulad ni William ay nag-iimbak ng lahat ng kayamanan. Ang isang naapi na si William ay muling hinarap siya at tinapos ang tawag para i-restart ang musika. Sa gabi ang temperatura sa kotse ay nagsisimulang tumaas at si Eddie ay kailangang maghubad upang makitungo. Sa sobrang init, pakiramdam niya ay kinukutsa siya ng ulan at pinag-iisipan pa niyang uminom ng sarili niyang ihi, pero hindi niya kayang gawin ang sarili niya. Tumawag si William para mag-alok sa kanya ng tubig at normal na temperatura kapalit ng kanyang social security number. Walang choice si Eddie kundi tanggapin ang deal. Kapag nakuha na ni William ang numero, pinatay niya ang init at ipinakitang nataman niya ang isang bote ng tubig sa ilalim. Matapos inumin ang buong bote ng sabay-sabay, sinubukan ni Eddie na makatulog ngunit may nakapasok. Binabagabag siya ng bulsa ng jacket niya, yung lottery tickets na binili niya kanina, at may isang hindi pa niya tapos kalmo. Ginagawa niya ito ngayon at hindi mapigil ang matawa kapag nalaman niyang nanalo siya ng pera na kailangan niya. Sa pagpapasya na si Eddie ay hindi isang psycho, binuksan ni William ang glove compartment upang magpakita ng merienda. Agad itong hinawakan ni Eddie at napansin ang switch sa loob bago ito magsara. Binaba ni William ang tawag nang makatanggap siya ng isa pang tawag ngunit naririnig ni Eddie ang kanyang boses sa mga speaker. At ang pag-uusap ay nagpapatunay na si William ay isang doktor. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki na dapat siyang umalis. Napansin ni Eddie na gumagalaw ang figure sa balkonahe, ibig sabihin ay iyon ang nanghuli sa kanya. Nang makaalis na si William sa balkonahe, itinaas ni Eddie ang kanyang gitnang daliri para sa camera at kumuha. Walang reaksyon, ibig sabihin ay hindi na siya pinapanood ni William. Binasag ni Eddie ang glove compartment at kinuna ng litrato ang mga circuit sa loob para magawa niya. Pag-aralan kung ano ang ginagawa niya. Ipinasok niya ang kanyang braso at sinubukang abutin ang switch ngunit nauwi sa masakit na pagkabasag ng kanyang kuko. Ang proseso, kapag sinubukan niyang muli, ang mga upuan ay sinimulan siyang hawakan dahil bumalik si William at nakita siya. Kinabukasan ay nananatili si Eddie sa front seat na nagkukunwaring nagpapahinga ngunit nasa loob ang kanyang paa, ang glove compartment na sinusubukang kunin ng switch.
Isang araw na naman ang lumipas at nanghihina na ang katawan niya kaya wala na siyang choice kundi uminom. Sarili niyang ihi. Nang gabing yun ay tuluyang naabot ng paa ni Eddie ang switch at i-on ang power ng sasakyan. Agad siyang sumakay sa driver's seat at bumaba, ngunit sakto namang huminto ang sasakyan. Ilang minuto, tinawag siya ni William para kutsain at muling humandar ang sasakyan, ngunit sa pagkakataong ito ay kumokontrol na ang may-ari. Ito sa malayuan. Habang gumagalaw ang sasakyan sa mga lansangan, tumutugtog si William ng klasikal na musika habang tumuturo. Na ang lahat ay nabubuhay sa takot dahil nasakop ng krimen ang New York. Natarante si Eddie nang magsimula ng mapanganib ang sasakyan at kalaunan ay huminto ito sa isang madilim na eskinita, kung saan pinaghahampas ng dalawang kriminal ang isang lalaki. Binuksan ni William ang mga ilaw ng sasakyan at bumusina, na nakuha ang atensyon ng isang thug. Itinaas ang kanyang kamiseta para ay pakitang may hawak siyang baril. Bumilis ang takbo ng sasakyan at nasagasaan ang lalaki habang si William ay tumatawa. Nagsimulang tumakbo sa takot ang pangalawang thug habang binabaril sa likuran niya, ngunit walang nagawa ang mga bala. Sa bulletproof na salamin, ang isang habulan ay naganap at ang kriminal ay biglang lumiko upang subukang mawala ang kotse para lamang mahanap ang kalye na naharang ng isang gate. Pinabilis ni William ang sasakyan at hinampas ito sa gate para matamaan ang lalaki. Kapag sinubukang tumayo ng magnanakaw, patuloy ang pagtutulak ng sasakyan hanggang sa masaktan ng husto ang lalaki. At dumudugo. Pagkatapos ng maraming sigawan ay nakumbinsi ni Eddie si William na huminto at ang kotse ay gumagalaw pabalik, gayunpaman. Pinagtatawanan lang siya ni William at muli niya itong ginalaw para durugin ang bungo ng lalaki. Isang galit na Eddie ang nagsimulang sumigaw ng lahat ng uri ng masasamang salita kaya nagpatugtog si William ng malakas na musika habang muling ipinadala ang sasakyan sa mga lansangan. Napakabilis nito at halos hindi makaiwas sa iba pang mga paparating na sasakyan. Pumasok ito sa isang gusaling paradahan at umakyat sa mga rampa ng napakabilis hanggang sa makarating sa bubong, kung saan mas mabilis itong kumilos para yugyugin si Eddie. Natarante siya nang makitang papalapit ang sasakyan sa gilid, ngunit huminto ito sa huling segundo, dahilan Eddie para matamaan ang ulo at mahimatay. Sa umaga, nagising si Eddie sa kotse, na patuloy pa rin sa paglipat sa lungsod. Ipinahayag ni William na binisita niya ang pamilya ni Eddie at dinala pa niya si Sarah sa paaralan sa pamamagitan ng pagpapanggap. Habang pinapagalitan ni William si Eddie dahil sa utang ng kanyang dating alimony, huminto ang sasakyan sa harap ng paaralan. At kinilabutan si Eddie nang makita si Sarah na lumalabas. Umuwi siyang mag-isa at sinundan siya ng kotse hanggang sa dumaan ito sa tabi niya, na parang sinusubukang patayin siya. Nakita muli ni Sarah ang kotse na sumusunod sa kanya at sinubukan niyang pabilisin ang scooter habang umiiyak si Eddie habang humihingi ng tawad sa lahat ng mabubuting salita na alam niya. Hindi ito sapat para kay William, na nagpapabilis ng takbo ng sasakyan. Desperado na pigilan ito, kinuha ni Eddie ang kanyang baril at sinubukang tanggalin ang sarili, ngunit hindi. May mga bala. Ginawa ni William ang kotse na umiwas kay Sarah sa tamang oras at ipinaliwanag na kinuha niya ang mga bala nang siya tinahi si Eddie. Ang natitirang araw ay nananatiling tahimik si Eddie habang si William ay patuloy na nagbubulungan laban sa sistema. Pagsapit ng gabi, sa wakas ay pamitik si Eddie. Pinunit niya ang lahat ng camera at sinipa ang tablet hanggang sa masira ito. Hindi huminto ang sasakyan kaya tiningnan ni Eddie ang mga larawan ni Sarah sa kanyang telepono at nag-record ng isang taos-puso. Mensahe para sa kanya, humihingi ng tawad sa hindi pagiging mabuting ama. Sa kasamaang palad ay hindi niya ito maipadala dahil nakajam pa ang signal ng sasakyan. Ilang sandali pa ay huminto ang sasakyan sa ibang parking lot at ibinaba ni William ang bintana. Sabihin hi. Si Eddie ay nabigla at sinubukang umatake, ngunit si William ay patuloy na tinatago hanggang sa siya ay huminahon. Pagkatapos mag-spray ng pabango para harapin ang baho ng dumi ni Eddie, inabutan siya ni William. Zip ties at sinabihan siyang atali ang kanyang palso. Noong una ay tumanggi si Eddie, ngunit kailangan niyang sumunod matapos siyang gugulatin muli ni William. Nang maitali ang mga kamay ni Eddie sa isang kawit sa kotse, pumasok si William at nag-iwan ng bag. Ang upuan sa likod. Matapos ibalik ang mga bala sa baril, pinayagan ni William si Eddie na magkaroon ng sigarilyo.
at bumaba ng ilang gummy bear para makain niya. Pagkatapos ay binuksan niya ang klasikal na musika at umalis. Habang naglalakbay si Eddie ay patuloy na nagtatanong tungkol sa anak ni William, dahilan upang mapahinto ito. Ang kotse ng maraming beses para lang maitama ni Eddie ang ulo niya sa dashboard. Si William ay nagpatuloy sa isang rant tungkol sa bagong henerasyon at ipinahayag na ang kanyang anak na babae ay pinatay ng ilang magnanakaw na nagtangkang nakawin ang kanyang sasakyan. Itinutok pa niya ang kanyang baril sa ulo ni Eddie habang nagsisimula silang magtalo tungkol sa kahulugan ng hustisya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, pinananatili ni Eddie ang kanyang paa sa loob ng glove compartment hanggang sa siya namamahala upang pindutin ng switch, ay off ang kapangyarihan. Nawala ng kontrol ang sasakyan at nahulog sa gilid ng bangin, dahilan para mabali ang ilong ni Eddie. Sa dashboard, aksidenteng naiputok ni William ang baril at tumalbog ang bala sa ilang bintana bago ito tumama siya mula sa likuran. Matapos gamulong pababa sa bangin, huminto ang kotse sa malapit na ilog at pareho silang nawalan ng malay. Sa umaga ang telepono ay nagpapadala ng mensahe dahil ang sistema ng jamming ay hindi na gumagana. Naunang gumising si Eddie at nagsimulang makipaglaban sa mga zip ties. Nagawa niyang makalaya kasabay ng paggising ni William at isang away ang naganap. Sa lahat ng kanyang naipon na galit, binugbog ni Eddie si William at inihanda ang baril para barilin. Ngunit sa sandaling iyon ay nagsimulang magring ang kanyang telepono sa isang tawag mula kay Sarah. Sinabihan siya ni William na sagutin ito at narinig ni Eddie na sinabi ni Sarah na labis siyang nag-aalala dahil siya narinig ang kanyang mensahe. Tiniyak ni Eddie na ayos lang siya at nangakong sasanduan siya mamaya. Biglang nasunog ang makina ng kotse at hiniling ni Eddie kay William na buksan ang mga pinto, gayunpaman. Sinabi ni William na ito ay masaya at namatay. Pagkatapos ay tiningnan ni Eddie ang bag ni William at nakahanap ng martilyo na sapat na malakas upang tuluyang masira isang bintana. Nakaalis si Eddie sa sasakyan bago pa man maabot ng apoy ang natitirang bahagi ng sasakyan. Lumayo siya dala ang kanyang nanalong tiket sa lottery, na iniwang masunog ang katawan ni William. Pagdating niya sa kalsada, nakita siya ng isang driver na duguan at agad siyang inalok ng sasakyan. Ilang sandali pa ay pumunta si Eddie para kunin ang van, ngunit tinatapos pa rin ng mekaniko ang pag-aayos. Dahil sa ayaw niyang dumating ng huli, nagpasya si Eddie na ibenta ito sa kanya at kumuha ng bisikleta na sinasakyan niya papuntang paaralan. Muli niyang sinalubong si Sarah ng napakahigpit na yakap. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.